4 na bayan sa Cagayan ang maapektuhan ng pagpapatupad ng no-fishing zone mula bukas hanggang Lunes dahil sa napipintong rocket launch ng North Korea. Bukod sa tinatayang 100,000 mangingisda na maapektuhan, umaaray din ang mga nagtitinda ng isda. Balitang hatid ni Joseph Moro. Ngayon pa lamang, nag-aalala na raw ang ilan sa mga tindera ng isda na inabutan kung doble kayod makabenta sa palengke ng Barangay Don Domingo sa Tugigaraw, Cagayan. Umaasa raw kasi sila sa islang nahuhuli sa mga baybayin ng probinsya tulad sa bayan ng Santa Ana. Ang problema, batay sa abiso ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, posibleng bumagsak sa dagat ng Santa Ana ang ikalawang bahagi ng paliliparing rocket ng North Korea sa pagitan ng April 12 hanggang 16. Kaya naman ipinagbawal ang pangingisda rito, gayon din sa mga bayan ng Bagao, Gonzaga at Gataran. Pag hindi pinayagan ng mangingisda, wala din kaming tinda, wala din silang papadala. Ang ilan tulad ni Aling Louie, baka sa ibang probinsya na lamang daw muna hahango ng isda. Marami pa naman pagkuhanan sir, sa Pangasinan pwede, mga bangus, lagupan, ganyan. Paano yung mga ganyan? Eh di, stop muna. Ayon sa provincial government, tinatayang 100,000 mangingisda ang maapektuhan ng no-fishing zone. Kaya papayagan daw ang commercial fishermen na mangisda pero hanggang municipal waters o 15 kilometro lamang mula sa baybayin. Talaga pong napakahirap, lalong-lalo na ngayon, nataghirap talaga. Na pagka binawalan mo yung isang pamilya na mangisda sa loob ng 4 na araw, siguradong magkakaproblema sila sa pagkain. So yun ang naisip namin na isang solusyon para at least kung hindi man sila makapunta sa beyond 15 kilometers, pwede pa rin sila mangisda dito sa medyo malapit sa Pampang. Perwisyo rin ito sa ibang residente, lalo't may payo ring huwag maglalabas ng bahay mula April 12 hanggang 16. Dapat sa kanila na lang, pataasin nila, tsaka nila ibagsak sa kanila. Para sila-sila na lang, hindi yung magdadamay na ibang tao. Diyos na lang bahala dyan. Kung may malakas na panalagyo sa Diyos, you're safe. Nilalayo ng Diyos yan. Siyempre nagdadasal. Yun lang naman ang kalaban eh. Eh magdasal ka, ganun. You have to pray. Joseph Morong, GMA News.